Hello mga kadiskarte. So, usapang diskarte po tayo today. Okay, so but before that, my name is Jill. This is my personal profile. Pero don't forget to follow us and like, share na rin po ng aming blog page, which is Jill and the Kids blog. And bilang isang nanay, at sabihin na nating lumaki, successful bilang nagamit both yung natawag nilang edukasyon at diskarte. So, gusto ko lang makisawsaw. Diploma o diskarte. Pakinggan natin sila kung sino ang tama at magaling. So, diploma o diskarte? Unang-una, wala akong masyadong bilib sa sistema ng pag-aaral dito sa Pilipinas. Kasi karamihan ng na-experience ko sa journey on how to have a successful life, wala ako halos nagamit masyado. Nagaling sa eskwela. Ito seryoso to, real talk lang. Wala talaga ako halos nagamit. Ang nagamit ko is self-earned knowledge. Yun ang mga nagamit ko. Kasi naniniwala ako na yung school, it could make you a living. Pero yung sarili mong pag-aaral, it could make you a fortune. So, doon talaga ako nag-focus. Tsaka, hindi na din ako babalik sa college. So, kung tatanungin mo kung diploma o diskarte, hindi na mahalaga. Diploma daw o diskarte. Puta ang tunog ng usapan na to, no? Tinatanong pa ba yan, ha? Ito point of view ng isang hindi rin nakapagtapos. Wala rin akong diploma, guys. Lahat ng supporter ko, lahat na nakikinig sa akin, lahat na nanonood ng videos ko, lahat na nanonood ng live ko, lagi-lagi kong sinasabi sa mga bata, mag-aral kayo, tapos yung pag-aaral nyo, kumuha kayo ng diploma. Bakit? Ano pinakauna kong rason? Nasa Pilipinas ka. Pilipino ka. Pilipinas, sobrang taas ng standards, mababa sahod. Mag-a-apply ka ng kayar sa mall, dapat college graduate. Na-imagine yan. Kung gaano kahirap ang buhay ng walang tinapos sa Pilipinas. Pangalawa, madalas respeto sa'yo ng tao nakadepende kung ano tinapos mo. Pag wala kang tinapos, wala silang respeto sa'yo. Kayo kung gusto nyo maranasan yun. Pangatlo, di ko maintindihan itong mga motivational speaker na to na nagsasabing, huwag na kayo mag-aral, dumiskarte na lang kayo, mas importante yung diskarte kaysa diploma. Tapos wala silang diploma. So saan sila kumukuha ng comparison? Paano nila nasasabi na mas okay yung diskarte sa diploma kung hindi nga nila naranasan na magka-diploma? Paano mo magkukumpara yung isang bagay na hindi mo nga nakuha? Diba? Ano yun? Hula-hulaan lang, ganon? Trip-trip? Patlo, sige, sabihin na natin. Nakinig ka nun sa mga motivational speaker na diskarte na lang, huwag na kayo mag-aaral. Ano ba makukuha mo pag nakinig kayo sa kanila? Wala. Motivation lang na huwag na kayo mag-aaral. Yun lang naman ibibigay nila sa inyo. Tapos gagawin lang nilang sample yung mga buhay nila na ako nga ganito, ako nga ganyan, ako nga ganito, ako nga ganyan. Kasi ikaw naman, tanga ka, nakalimutan mo na magkaiba kayo ng buhay. Nakalimutan mo na magkaiba kayo ng utak. Nakalimutan mo na magkaiba ng takbo yung buhay nyo. Nakalimutan mo yung mapait na katotohanan na hindi porket kaya ng iba, kaya mo rin. Kasi magkakaiba tayo ng pagkatao. Diba? In the end, isi-seminar ka ba nila kung paano nila diniskartehan yung buhay nila? Hindi. Ituturo ba nila sa'yo kung paano yung diskarte? Anong klaseng paghihirap ang pinagdaanan nila? Hindi. Lagi lang naman nilang ulit-ulitin sa'yo mga success na nila eh. Yun lang naman. Diba? Yung hirap, sasabihin ba nila sa'yo? Hindi. Pag nag-aral ka, ano makukuha mo pag nag-aral ka? Diploma. Diba? May armas ka na agad paglabas mo sa tunay na buhay. Unlike dun sa mga motivational speaker, tangina yung pag-aaral, makakakuha ka rin ng diskarte ron. Nyo ba alam sa college, putang ina, doon kayo tinuturuan ng mga simpleng diskarte sa buhay? Sino sample? Ha? So sample, bobo ka, may thesis kayo, automatic dapat nagapak ka kasi bobo ka, diba? Siyempre, didiskarte ka ngayon. Sabi mo sa grupo mo, pre, kahit tagaluto na lang ako kanton, pre, kahit runner na lang ako. Yun, pasado ka kahit bobo ka. Diskarte. Making something out of nothing, diba? Makakapag-adjust ka, kahit kakaunti lang yung meron ka. Yun ang diskarte. At yun ang makukuha mo sa college. Mas mabuti pa yung kolehiyo, tuturuan ka ng diskarte kaysa doon sa mga putang ina motivational speaker na yan, mga walang kwenta. Ang pinaka nakakatawa doon, isasample pa nila minsan, si Mark Zuckerberg. Si Mark Zuckerberg nga, undergraduate pero bilyonaryo na ngayon. Puta na si Mark Zuckerberg, henyo yun. IQ nun, 152. Kasi ikaw naman natatanga-tanga ka, hindi mo nga alam kung ano yung square root ng 12, naniwala ka naman. Paano nyo dapat gawin yung motivation? Si Johnny Sins. Si Johnny Sins, naging doktor na, nag-abogado pa. Hindi pa siya nakontento, nagpulis pa siya. Empireman. Minsan naging astronaut pa nga. Tapos ikaw, wala ka nang bilang, ayaw pa mag-aaral. Kulit mo. So, ayun nga po mga kadiskarte. After hearing po ng opinion po nila Josh Mojica at ni Kuya Renan. Kuya Renan as tambay na may pangarap. At ang isang Josh Mojica na CEO na po ng Kangkong Chips. So, sabi nga po nila, there are both undergrad, di ba po? At sure naman at nakikita ko na they are successful in life. So, kanya-kanya pong choice yon. So, sabi nga po nila, hindi na po sila
nag-aral gaya ni Josh na dahil siyempre may business na nga naman siya. So, he's not planning to go back to school anymore or to college. And, yun po, based po naman sa aking opinion, hindi naman nagmamatter opinion ko dito, but just to add up at makisawsaw lang din, gaya po ng sabi ko is both ko pong na-experience at nagamit yung tinatawag nilang diskarte at education po for a reason that totoo po yun kasi nasa Pilipinas po ako, no? Nasa Pilipinas po tayo, and some of the things na we learn or we might learn from school is talagang dumiskarte. Hindi ka matalino, hindi talaga siya applicable, no? But meron naman kasing hindi rin naman ganun katalino pero madiskarte talaga. Actually, it's a win-win situation. Kaya, depende po rin talaga. Depende po talaga. So, for me, they are both, hindi ko masabing correct, but I agree with both of them sa kanilang opinion. Anyway, opinion nila yan, no? Whatever that is applicable to you. Yun lang naman po. But sa akin, siguro I can say that I'm lucky enough to have both of it, like diskarte and education. Bakit ko po nasabi? Because hindi po ako makakatapos ng pag-aaral kung hindi po ako dumiskarte at early age, no po. At bago po ako nag-18 years old, nag-apply na po kaagad ako ng work. At during that time, working student ako. Kung tutuusin po ko, if you're going to think of it, gaya ng sabi nga ni Josh Mojica, bakit pa ako babalik, no, ng college kung meron naman akong income, no po? And bakit nga ba? Kasi totoo rin po yung sinabi ni Kuya Renan. Sa Pilipinas, ang respect ng tao ay nakabase sa status ko mo, no? At higit sa lahat, kung gaanong pera, karami meron ka. People would deny it, sabihin nila na hindi importante ang pera, pero oh my God, wake up. The reality of the world, iba pag may pera ka. Iba yung respeto na binibigay sa'yo ng tao pag may pera ka. So, yun nga po, based sa akin, kaya mas pinili ko pa rin magtapos dahil nga hindi ka pwedeng mag-apply ng work dito sa Pilipinas kung hindi ka 4-year grad. 'Di ba po? Lagi may naghahanap ng diploma. Siguro ako at early age, I'm just so lucky na nag-open po ang BPO sa Pilipinas. At nakapagtrabaho po ako ng maaga. So, in short, hindi po kinailangan nag-graduate ako doon. Kasi, international company yun. Most of it, American company. Which is, ganun po sa United States. Marami pong opportunity regardless kung nakatapos ka o hindi. Dito lang po talaga sa Pilipinas na strict compliance, you have to be graduate of 4 years course kahit na minsan applyan mo janitor or janitress with a minimum wage or much lesser pa nga minsan. So, kung tutusin, masyadong mataas ang qualification where in fact, yung salary hindi ka level ng qualification na inaas ng mga employer dito sa Pinas. And yung course ko po, yung aking degree na kinuha, ay hindi siya madaling hanapan ng work dito sa atin. Sa totoo lang. Kasi it's liberal arts or political science po kasi ako. So, if there will be a chance for me to work, based dun sa pinag-aralan ko is, yun pwedeng government, diba? Offices. Kaso, Pilipinas nga po ito, kahit po ano pong ganda ng credentials mo kung wala kang backer, wala kang kumpadre sa loob. Sorry ka. Walang magbabacker sa'yo papasok. Sorry ka. I'm not sure if that's still applicable right now, but before ganun po siya kasi. So, and totoo din yung sinabi ni Josh Mojica na most of the things that we've learned in school, hindi talaga siya naging applicable sa naging work ko. Siguro kung meron man na gamit ko doon, which is hindi rin naman ganun ka-harness at sobrang, hindi ko rin masasabing nakuha ko rin sa school lahat kasi marami akong na-discover nung time na nasa BPO na ako
hindi lahat ng naituro ng teacher ko at sa akin nung nag-aaral ako, doon ko lang halos natutunan yon sa yung communication skills na yon sa BPO. So, hindi rin talaga lahat ng inaral ko sa school na-apply nung nagtatrabaho na ako. At maging ganun din sa totoong buhay. Hindi rin siya na-apply. Hindi, yun, alam mo yun, wala po ganun ka-impacting. Pero kasi yun nga po, dahil nasa Pilipinas po tayo, have to accept the fact that mataas ang requirements ng qualification dito sa atin. Kaya, kailangan mo rin talaga makatapos. At kahit nung mga kanununuan ko ay laging sinasabi yan na the only thing lang na maipapamana namin sa inyo is yung edukasyon. Kaya kailangan nyo makapagtapos para hindi kayo maliitin na mga magiging biyanan nyo. 'Di ba? Ganun ka-impacting yung may pinag-aralan. Pero sa ngayon po, sa totoo lang, hindi na rin po siya applicable. Kasi kahit may pinag-aralan ka po, pag wala ka namang pera, non-existence ka rin sa tao. Wala ka pa rin kwenta. Kasi, graduate ako, madiskarte ako, pero, hindi lang kasi ako nagkaroon ng mindset na yumaman. Kaya, hindi ko rin nakukuha yung special treatment na kagaya ng binibigay ng mga tao sa mga taong may pera. But it's okay. I don't need it. So, yun po. So, in short, talaga, pareho po silang tama. Pareho po silang, I agree to both of them. Kailangan mo madiskarte, which is nakuha mo rin yung sa school somehow. Kasi totoo po yun sa thesis, pag wala ka po masyadong utak, magiging runner boy ka dun or runner girl ka eh. Or, kung ano lang yung kaya mong i-contribute. At kung natapos na yun, kasama ka na dun. At least, 'di ba, nakasama ka na, involved ka. At nagamit ko rin talaga yung diskarte kasi kung hindi po ako dumiskarte na mag-apply ng scholarship or mag-apply ng work during the time na nag-aaral ako, at yun, kung wala pang diskarte, hindi po ako talaga makakagraduate ng kolehiyo. Kasi wala po akong magulang, walang nagpapaaral sa akin. So, for me, wala pong dapat i-argue about diskarte or edukasyon. Kasi you can be both. Na po. Pwede kang madiskarte kasi may pangarap kang makatapos. So, magkakaroon ka ng education. So, kasi, sa experience ko po, kahit anong talino mo, kung wala ka ring diskarte, wala din. Pero rin yun, kung may diskarte ka pero wala ka ring brain, hindi rin siya, or wala kang edukasyon, hindi rin siya applicable. Unless na lang siguro kung nasa US tayo. Feeling ko pag nasa US ako, yayaman talaga ako. Kasi doon, hindi sila naghahanap ng diploma. Ang tinitingnan nila yung skills ng tao. Kung ano yung kaya mong ibigay, ano yung kaya mong gawin for the company. Regardless kung nakagraduate ka or hindi. Pero dito sa Pinas, hindi talaga siya applicable. So, as a Filipino mga kadiskarte, you need to have both. Okay? Mag-aral kayo mabuti. At ang diskarte po, nakukuha po yun at natututunan sa bahay. So, sa mga kabataan ngayon, I suggest na makinig po kayo sa mga magulang nyo. Pag inuutusan kayo, huwag nyo isiping inaalila kayo. Sundin nyo lang po sila. It's because it is for you. Yan po yung basic na learning ng diskarte sa buhay. Okay? So, yun lang po. I hope may natutunan naman po kayo sa akin. And continue to follow us or follow me and share this video. Or bahala po kayo kung anong comment ninyo. Basta ako po, I just share my opinion, my thoughts about it. So, wala pong dapat ipag-argue. We need both diskarte at edukasyon hanggat nandito ako sa Pilipinas or anywhere. Kung gusto mo lang, nasa iyo po yun, nakadepende. Bahala po ang sarili nyo sa gusto nyong gawin. Yes? Thank you!